Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Pag-usapan natin si Rodante Marcoleta. Meron daw po kasi kumakalat na fake news tungkol sa kanya. So, pakinggan natin. Meron pong nagkakalat ng balita na di umano'y umatras po ako sa aking kandidatura sa pagkasenador. Isang malaking kasinungalingan po yan. Sapagkat, kagaya po ng nasabi ko, ngayon po ay wala ng atrasan. Ang kanila po ang ginagamit ay yung balita noong nakarang eleksyon na kung saan ako'y umatras. Pero ngayon, sinabi ko na po at sasabihin ko pa uli sa inyo ngayon, wala na pong atrasan ngayon. Yan pong nagpapakalat ng balita na yan, palagay ko, ay yung mga kasamahan ng aking mga kasama na nang-agaw sa akin ng kopya. Mga salbahe talaga yan. Huwag po kayong maniniwala sa kanila. Okay, so yan mga kababayan na wala pong atrasan. Kasi nung 2022, kung matatandaan ninyo, umatras po ito eh. Bakit umatras? Bagsak po sa survey eh. Bagsak po sa survey si Marcoleta, kaya naman siya po ay umalis po sa pagtakbo dyan po sa Senado noong 2022. At ngayon, mga kababayan, may kumakalat nga daw na fake news ayon sa kanya na siya'y umatras. Kasi mga kababayan, base po sa survey, bagsak uli eh. Kung titignan ninyo ang survey ng Pulse Asia, ng Publicus, SWS, ano ba yung RPN ba yun? O lahat po ng lehitimong mga survey firms ay lumalabas sa kanilang mga resulta ng senatorial survey, lagi pong laglag. Etong si Marcoleta. Kaya sabi siguro ng mga marites, wala, ito si Marcoleta. Katulad ng 2022, aatras ulito. Kasi walang pag-asa eh. Walang pag-asa eh. Ano pa ba gagawin mo kung wala kang pag-asa? Ganito yung nangyari kay Chavit Singson. Si Chavit Singson po mga kababayan ay umatras na po dito po sa Senate race. At ang kanya namang dahilan ay dahil po sa kanyang health. Dahil nga po daw medyo siguro mas naisip niya na mas unahin yung kanyang kalusugan kasi alam niyo kapag tumakbo kang senator, daming stress. Baka mapadali ka. At base rin sa survey, tagilid naman talaga ito si Chavit, hindi nga pumapasok sa top 12. So yun siguro mga naging dahilan kaya umatras ito si Chavit. Pero si Marcoleta, bagamat bagsak sa survey, laban lang. Tuloy po ang laban. Duterte. Duterte. Tuloy po ang laban. At itong kanyang exposure dyan po sa rally ng INC. Tingnan natin kung makakatulong sa kanya. Kasi ang dami po mga politiko ron pero siya lang po nabigyan ng pagkakataon na magsalita. Kaya lang marami nagsabi na sinira ni Marcoleta yung layunin ng INC na kapayapaan. Kasi yung pinagsasabi ni Marcoleta ay against sa Quadcom. Akala ko ba gusto yung kapayapaan? Ba't inaaway niyo Quadcom? Imbis na manawagan na lang ito si Marcoleta ng pagkakaisa at i-address itong Quadcom. Dapat sinabi niya, kayong Quadcom, mga kasama ko, ayusin natin. Diba? Ayusin natin itong ginagawa natin. Itama natin. Dapat ayon sa batas kasi tayo yung mga mambabatas, hindi mambubutas. Diba? Tayo yung mambabatas, dapat tayo ang sumusunod sa batas. Tayo gumagawa ng batas, dapat tayo ang kauna-unahang nagpapatupad ng batas. Kaya napapansin ko, medyo salungat yung ginagawa natin. Baka pwede naman Quadcom, itingnan natin itong ating ginagawa. Dapat ganun. Hindi yung talaga binabanatan mo, sinabihan mo pa walang abogado doon. So hindi ka hahayag ng kapayapaan. Ang hinahayag mo, galit ka sa Quadcom. Kaya sabi ng ibang mga nakapanood, sinira ni Marcoleta yung layunin ng Iglesia ni Cristo. Ganyan talaga kapag kapag alam mong tagilid ka wala ka talagang choice kundi siraan yung mga taong sumisira din sa inyo. At syempre, kailangan mo sumipsip na in case na matalo ka, na alam mo naman na sigurado, kapag nakapwesto itong
si Sara Duterte, maaari ka mailagay sa pwesto. Ganun lang naman yan diskarte lang yan. Kasi mga kababayan, sige, laban ka. Diba? Tuloy-tuloy ang laban, sabi ni Marcoleta. Yung laban mo tuloy-tuloy. May panalo ka ba? Yan ang tanong. Meron ka bang panalo? Di ka nga pumapasok sa top 12. Kahit magtuloy-tuloy ka ng laban. Wala pa rin Wala ka rin pag-asa. Diba? Dahil kulelat ka nga Lagi kang laglag dyan sa top 12. Abangan natin yung bagong survey kung nakatulong ba itong rally ng INC kasi sa tingin ko kaya siya binigyan ng pagkakataon ng INC na magsalita para tumaas-taas naman ng konti yung kanyang rank dyan po sa mga surveys. Well, anyway, yun ay aabangan pa lang natin. Okay? So, yan po ang iniiyak ni Marcoleta. Okay, so ito, bago tayo magtapos, gusto ko lang banggitin na rin itong nangyayari po dyan sa Maynila. Balitang Maynila po tayo. Si Isko Moreno Dumagoso ay nag-post. Ito po ay tungkol dito sa Pedro Hill Residences. So sabi niya, matagal lang tapos ang isa sa mga naiwan nating in-city vertical housing project sa Maynila, ang Pedro Hill Residences. Nasagsagan po ng pandemya natin itong inumpisahan, taong 2025 na po, pero hanggang ngayon hindi pa ito nabubuksan. Kailan po kaya ito ipamamahagi? Hanggang ngayon naghihintay ang bawat pamilyang Manileño na walang sariling tahanan patungkol sa proyektong ito. Ayan po ang Pedro Hill Residences. Ayan po, yayamanin, condo. Ayan po ang Pedro Hill Residences. Ngayon nagmamadali si Yorme, excited. Ba't di niyo pa pinamimigay? 2019 pa yan, 2020, 2025 na hindi niyo pa pinamimigay. Ano ba sagot ni Mayor Hanny Lacuna? Ito. Hindi pala yan. Marcoleta pala yan. Ito mga kababayan. Excited kayo masyado Ito na mga kababayan. Ito yung pahayag ni Mayor Hanny Lacuna tungkol po dyan. Maraming salamat, Konsehal Nino de la Cruz ng unang distrito ng Maynila. Maraming salamat po sa bumubuo ng Office of the Vice Mayor at Presiding Officer. Maraming salamat. Ang City Council of Manila. Good morning! Hi, good morning! Good morning! Araw kayong napahinga ha. Siguro naman handa na kayong maglingkod ngayong linggo na naman. Panibagong linggo para sa ating lahat. Una-una po ay gusto kong pasalamatan ang tanggapan ng ating Vice Alcalde, Vice Mayor Yul Servonieto, at ang Konseho ng Maynila sa kanilang walang sawang suporta sa ating pamamahala. Nabanggit na ho ni Konsehal Nino de la Cruz ang napakarami po nilang mga resolusyon at ordinansang naipasa sa loob lamang ng 2.5 taon. Pero taon-taon po, ang pinakamahalagang batas na ipinapasa ng Konseho ng Maynila ay ang executive budget po natin. Maraming salamat po sa Konseho ng Maynila sa agaran niyong pagpasa ng executive budget para sa taong 2025. Dito po sa budget na ito ay mapaglalaanan natin ang lahat ng mga programa at proyektong naiisip natin na magiging prioridad at gagawin natin sa taong ito. Kaya maraming salamat po muli sa inyong pakikiisa. Isa sa mahalagang proyektong bubuksan natin o papasinayahan natin sa araw na ito ay ang proyektong pabahay. Pabahay na kung saan ang mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila naman ang ating bibigyan. Ay! Kaya kung sino man po sa inyo ang nagnanais na makamtan ang pabahay na ito, ay makipag-ugnayan lamang po
sa tanggapan ng Urban Settlements Office. Ang tinutukoy ko pong pabahay ay ang Pedro Hill Residences at sumunod naman po ang San Sebastian Residences. Ito po ay... Okay, so yan mga kababayan, dalawa po hindi lang Pedro Hill Residences yung sinasabi ni Yorme Isko Moreno, kundi pati San Sebastian Residences, mga kababayan. So dalawa po yan. Kasi naman itong mga excited kayo masyado eh. Siyempre, marami pang inaasikaso yan, marami pang dapat gawin bago mo ipamigay. Hindi yung yan, candy. Candy basta-basta mo ipamimigay. Hindi, siyempre, dapat marami kang kinoconsider. Sino ang bibigyan mo? Sino ang mga dapat na maging beneficiaries? Ano yung mga papeles na ihahanda mo? Siyempre, alam nyo na, daming papeles yan eh. Excited naman kasi itong mga makamema lang eh. O yan. Ayan po yung sagot ni Mayor Rani Lacuna dun sa banat ni Isko Moreno. Yan sir, yan na po, ipamimigay na po. Itong Pedro Hill Residences, pati na itong San Sebastian Residences. O, pamigay na lahat dyan. Pati yung City Hall. Pamigay na yung City Hall, yung Clock Tower. Kaysa mabenta, pamigay na lang. Pamigay lahat. Pati kalsada, pamigay. Recto, pamigay nyo na yung recto. Pamigay nyo na yung Santa Cruz. Ito naman mga kalaban sa politika ni Mayor Rani Lacuna, masyado excited eh. Ayan, ipamimigay na po. Isasabay na rin po yung Clock Tower. Pati SM Manila, ibenta nyo na rin. Ayan, Grandstand, Quirino Grandstand, ibenta nyo na rin. Ay, benta, ipamigay. Nak ng toko talaga, Mga mema lang, mga excited kasi masyado. Ayan, sige, pamigay lahat yan. Ay isang patunay lamang na binibigyan natin pagpahalaga ang mga gawain at patuloy na ginagawa ng bawat isang kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila. So muli po, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so yan Yan na mga kababayan. Patutuwa na yung mga bumabanat kay Mayor Rani Lacuna. Pamimigay na lahat. Pati Clock Tower, pati SM Manila, pati Luneta, pati Rebulto ni Rizal, ipamigay na yan. Masyado kasing mga excited to mga to. Ano ba naman kayo? Mema lang eh. May masabi lang eh. Ayan po. Ang sagot ni Mayor Rani Lacuna, ipamimigay na po. At ang mga benepisyaryo po ay ang mga kawani ng lungsod ng Maynila. Hindi ako nagkakamali sa pagkakaintindi ko, yung mga mga trabahador po, yung mga empleyado ng City Hall ang makatatanggap. Sana all. So, yan lang mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.